Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So, we have facts, shrewdness, and resourcefulness, especially in business, Taurus. Maaring isa ito sa kailangan ninyong i-consider na gawin, no? Sa ngayon, lalo-lalo na pagdating sa inyong negosyo. Baka ito ay kulang, no, na ingredient para sa mas lalong pag-asenso ng inyong negosyo. So, we have new job or new career. Ayan, so this is nice. Baka natanggap na kayo sa trabahong ina-applyan ninyo. 'Di ba? Or baka magsisimula na kayo ngayon sa bagong karera na pinipili ninyong tahakin. Kaya this is really an exciting period in your life. So, yun, good luck sa'yo. Pagsipagan mo lang ang ginagawa mo, galingan mo sa iyong trabaho. So, we have younger woman. Ayan. So, dealing sa relationship with a younger woman. So, maaari, no, Taurus, na ang iba sa inyo is going to deal with someone na mas nakakabata sa'yo. Okay? Nakakabatang babae. Depende, no? Pwedeng anak mo yan, pwedeng pamangkin mo, pwedeng katrabaho mo, 'di ba? So that could be anyone, no? That could be anyone. But yeah, you're going to be dealing with her at this time. Baka makikilala mo yan sa trabaho, no? Pwedeng magiging katrabaho mo, pwede rin na magiging boss mo siya. Possible din yun, no? Na mas bata sa'yo yung boss mo. So we have dagger, fear, worries, and tense situations. Possible yan na possible ito, no, kung mayroong ganitong sitwasyon kayo. Posible sa trabaho ito. Baka matitense ka kasi syempre kung bagong trabaho nga yan, 'di ba? So baka matitense ka, 'di ba? Mape-pressure ka, mag-aalala ka, matatakot ka kasi this could be new for you, totally new for you, 'di ba? Kaya 'yun, understandable naman. Pero sana wag mong anuhin, excuse me po, wag mong maramdaman ito, no, na matatakot ka. Kasi, unang-una, hindi ka matatanggap sa trabahong yan kung hindi mo kaya, kung wala kang potensyal. 'Di ba? Kung hindi ka nakikitaan ng potensyal ng mga nag-interview sa'yo, na kaya mong gawin ang trabaho, kaya mong i-perform yung role na yan, hindi ka matatanggap, hindi ka tatanggapin, 'di ba? But the fact, no, na ikaw ay tinanggap, ibig sabihin na kaya mong gawin 'yun. Kaya mong anuhin, i-perform, no, yung trabaho diyan. Kaya 'wag kang matakot. But instead, palitan mo 'yan ng determination, palitan mo 'yan ng sipag at tiyaga, 'di ba? At 'yan ay ano din, 'yan ay matutupad, no? 'Yan ay mapagtatagumpayan mo, 'yan ay magagampanan mo. Okay? So we have the seahorse, family matters, Taurus. Maaring meron kayong mga aasikasuhin ngayon related sa pamilya, related sa mga magulang ninyo, or baka related sa mga anak nyo, o related sa mga kapatid nyo. No? So, pwede na meron kayong pagkakabisihin ngayon, kailangan asikasuhin mga bagay-bagay, no, related sa inyong mga kapamilya. So, we have bear. Kung nagkusa na talagang bumagsak. So, we have bear, danger, especially in money matters. Ayan. So, ingat ka pagdating sa pera. Ingat ka sa pagmamanage ng inyong kaperahan. Mag-iingat ka sa paggastos, no? Kasi baka mamaya nakaligtaan mo na may mga iba pa palang kailangan kang pagkagastusan, 'di ba? So, iwasan, no, yung pagkakaroon ng impulsive buying, 'di ba? Minsan kasi ano tayo nakakalimot, 'di ba? Nakakalimot sa budget natin. Kaya kahit yung perang para sa ibang ibang bagay, 'di ba, nagagastos, yung gano'n. Kaya ingat kayo sa mga gano'n. Dapat lagi lang tayong naka sa budget plan natin.
or kung para sa iba sa inyo na hindi pa walang budget plan ano, sana magkaroon din kayo para hindi kayo mate-tempt 'no, na talagang pagdating ng pera nauubos na lang sa mga bagay 'no, na hindi naman talaga 'yun ang priority, hindi naman 'yun talagang pinakaimportante, 'di ba? Kaya 'yun, sana 'di ba, mas magandang ano, may budget plan tayo para at least may nasusundan tayo, may nakikita tayo na, may nagra-remind sa atin na, okay, yung pera dito lang ito, yung ganito doon, yung mga ganyan, 'no? So, we have fire and strong emotion, passionate love or hate. Ayan. So, it's either may in love ang iba sa inyo rito or baka magagalit, no? Baka magkakaroon ng pakikipag-away or diskusyon with someone. So, pwedeng may ganon. So, kung strong emotion yan na galit, no? So, sana makontrol ninyo yung sarili ninyo. Sana mapigilan ninyo, 'di ba? Kasi it's not going to help you anyway, 'di ba? Kung ikaw ay magagalit, kung ikaw ay um, mabibwisit, 'di ba? Hindi naman 'yun makakatulong sa iyo in any way. Mas lalo lang makakasama kasi unang-una makakasama ng pakiramdam, 'di ba? Ikalawa makakasama ng ano ninyo 'yan, ng loob, 'di ba? Kasi minsan kapag galit tayo, 'di ba, nagkakaroon tayo ng outburst, no? May mga nagagawa tayong hindi dapat, may mga nagagawa tayong pinagsisisihan natin in the end, 'di ba? May mga nasasabi tayong pagsisisihan din natin in the end. Kaya mas maganda 'no, as much as possible hangga't kaya niyong kontrolin yung galit, kontrolin yung strong emotion na 'yan, gawin ninyo. Step back 'no, talikuran mo muna 'yan, hingang malalim, 'di ba? Mag-breathing exercises ka para makalma yung damdamin mo. 'Di ba? Para hindi kayo umabot sa mag-outburst ka at makagawa ka ng bagay na pagsisisihan mo in the end. Okay? So, what else? We have gain. Ayan, pay attention to your health. Ayan. Kaya iwasan ninyo no, yung galit, yung strong emotion na yan. Kasi, lalo-lalo na kung ang iba sa inyo, kunyari may sakit kayo sa puso or may hypertension kayo, di ba, alam nyo naman na hindi makakatulong sa inyo, di ba, ang ma-stress. Hindi makakatulong sa inyo yung ganyang magagalit kayo, di ba? Kaya, pay attention to your health. Mas i-prioritize ninyo yung kalusugan ninyo, yung well-being ninyo, 'di ba? Rather than pagbigyan ninyo yung emosyon ninyo na ganyan, 'di ba? Na hindi naman makakabuti sa inyo. Okay? So pay attention to your health, alagaan ninyo ang inyong katawan, ang inyong sarili. When you feel like you need rest, then mag-rest. 'Di ba? Wag puro go ng go kahit alam ninyong may nararamdaman na kayo. Wag ninyong puwersahin ang sarili ninyo, 'di ba? Dapat unahin muna ninyo yung makakabuti, no, sa inyong pakiramdam. Okay? So, happiness, this is nice. Magiging masaya kayo. There will be blessings dito, no, na paparating kaya kayo magiging masaya. Meron kayong mga bagay dito na talagang ikakatuwa, no? So, that's good. Focus kayo na lang dyan. We have crib, birth, or conception of a child or enterprise. So, pwedeng merong manganganak dito, no? Maaari ng iba sa inyo, you're giving birth, or pwedeng magbubuntis na, baka matagal nyo na tong wini-wish na magbuntis na kayo, yung gano'n. So, or pwede rin na enterprise, no? Maybe you are putting up a business, you're putting up something na pwedeng pagkakakitaan, something like that. So, we have success assured with good plans and hard work. Ayan. So, parang reminder ito sa inyo na magtatagumpay kayo, siguradong magtatagumpay kayo provided 'no, na meron kayong magandang plano or kung ano man ang gusto ninyong gawin, ano man ang goal ninyo ay pagplanuhan ninyong maigi, na mabuti, and hard work 'no. Hard work is necessary in order for you to reach for your goals. Kasi kung maganda nga ang plano mo, hindi ka naman a-action, hindi mo naman gagawa ng paraan, wala din, 'di ba? Kaya kailangan na maganda, may goal ka, 'di ba? May plano ka, tapos pagsikapan mo. So, yun, talagang magtatagumpay ka diyan. So, we have lightning. Control your anger or you will be sorry. Ito na, related yan dito sa fire energy. Kontrolin mo yung ano mo, yung galit. Okay? Control that strong emotion of galit and hate
para na, 'di ba, mas maganda yung kalagyan mo. Mas kalmado ka, mas magiging relax ka, kaysa kung papatulan mo yung galit mo, ay naku, sigurado it will backfire on you at hindi ka matutuwa diyan. Okay? So good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.